Sa Royal Capital, isang batang lalaki ang bumibili ng candy. Siya si Jorginho, isang ordinaryong reincarnator. Pero hindi maganda ang sitwasyon niya ngayon, nararamdaman niya ang pagnanasa sa dugo mula sa kaliwa at kanan. May dalawang lalaki na umatake para patayin siya. Nabitawan ni Jorginho ang pera niya, yumuko siya para pulutin ito, at sa mismong sandaling iyon ay umatake ang mga pumatay sa kanya. Nagulat ang dalawang ito, nagbanggaan sila at namatay. Hindi na siya nagulat kasi nangyayari ito halos araw-araw. Kailangan niyang pagdaanan ang tangkang pagpatay sa kanya araw-araw kahit isa lang siyang teenager. Pero nagpapasalamat pa rin siya na na-reincarnate siya sa isang maginhawang buhay. Ang tatay niya ay isang natatanging founding minister na tumutulong sa emperor na mapasakamay ang kalahati ng teritoryo bilang Centennial Grand Duke. Pero pagkatapos mamatay ng yumaong emperor, naramdaman ng kasalukuyang emperor na ang mga nagawa ng tatay niya ay banta sa kanya. Kaya gusto ng emperor na tapusin ang dugo ng kanilang pamilya, gaya ng nangyari ngayon lang. Kahit siya mismo ay wanted, walang ibang tao sa kalye kahit 10 oras ng araw, at madalas may mga nakatagong panganib. Habang naglalakad si Jorginho at kumakain ng candy, biglang may kutsilyong dumaan sa ulo niya, tapos may kutsilyong dumaan din sa dibdib niya. Sa kanyang nakaraang buhay, dahil sumali siya sa Thai sect, kahit na siya'y muling isinilang bilang isang bata. Ngayon, higit pa sa sapat ang kakayahan niya para harapin ang kalaban sa antas na ito. Pero kung siya mismo ang haharap, mabubunyag ang tunay niyang lakas at maaakit ang mas malalakas na asasin. Kaya, ginagawa niya lang na mukhang aksidente ang nangyayari sa mga umaatake sa kanya. Pero iniisip ni Jorginho na hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Kailangan niyang umakyat ng bundok para mag-training gaya ng sa nakaraang buhay niya. Wala bang paraan para matapos ito ng tuluyan? Nakaisip si Jorginho ng solusyon, kung natatakot ang emperor na banta ang pamilya Ginho, ang kailangan lang niyang gawin ay patunayang hindi ito totoo. Ngumiti si Jorginho dahil napagpasyahan niyang simula ngayon, magmumukha siyang walang kwenta. Pagkalipas ng ilang buwan, natutulog si Jorginho hanggang tanghali nang biglang pumasok ang isang housekeeper para gisingin siya. Nagising si Jorginho, lumabas ng kwarto, at tinanong ang housekeeper, oras na ba para sa tanghalian? Sinabi ng housekeeper na si Eunuch Lee mula sa palasyo ay may dalang imperial edict. Sa loob lang ng ilang buwan, naging number 1 good for nothing ng kabisera si Jorginho. Tinanong niya ang housekeeper kung ano ang dapat ipag-alala dahil ang hinahanap naman nila ay ang kanyang ama at wala itong kinalaman sa kanya. Pagdating niya roon, nakita niyang binabasa ni Eunuch Lee ang imperial edict. Ayon sa utos ng emperor, narinig daw niya na ang panganay na anak ni Duke Dingbang, si Jorginho, ay mabait, maayos ang ugali, at may magandang hitsura. Dahil ang ikatlong prinsesa ay 16 na taong gulang na. Tamang panahon na raw para magpakasal, kaya sa pamamagitan ng basbas ng emperor, ipagkakaluob niya ang ikatlong prinsesa kay Jorginho. Pagtapos ng utos, nagulat si Jorginho. Tinanggap ng ama niyang si Duke ang utos at sinabing taos puso niyang tinatanggap ito. Naiyak ang Duke at sinabing napakahalaga sa kanya ng emperor, ito na siguro ang tinatawag na pagbibigay ng walang katapusang atensyon. Hirap niyang pigilan ang mga luha niya. Sinabi ni Eunuch Lee sa Duke na hinihintay ng emperor ang batang master sa palasyo bukas pagkatapos ng morning assembly, kaya't huwag daw siyang malate. Sumagot ang Duke ng, oo, at nagpaalam na si Eunuch Lee. Pag-alis ni Eunuch Lee, galit na galit si Duke Zhao. Tinanong siya ni Jorginho kung ano ang nangyayari. At kung ibebenta ba siya ng ama ng ganito. Sinabi ni Duke Zhao na kung hindi nila magiging kamag-anak ang emperor, talagang sa tingin ba niya ay hindi sila papakialaman nito. Gusto lang niyang protektahan si Jorginho. Muli siyang nagalit, hinagis ang utos, at sumigaw na hindi kapanipaniwala ang emperor na ito, pinipilit niyang ipakasal si Jorginho sa prinsesang iyon. Malamang sinasadya ito ng emperor. Tinanong ni Jorginho ang kanyang ama kung sino ang tinatawag niyang idiot princess. Ipinaliwanag ni Duke Zhao na siya ay ipinanganak na may kahinaan sa kaisipan kaya't hindi siya pwedeng magdala ng apelyidong Imperials G at kailangang sundin ang apelyido ng kanyang ina. Medyo nagulat si Jorginho nang marinig ang pangalan ng magiging asawa niya sa hinaharap. Ngunit naalala niya na hindi lang siya isang idiot princess, nagpapanggap lang siya para protektahan ang sarili niyang buhay. Bukod pa rito,
Kung magtagumpay man siya sa pagrerebelde balang araw, gagamit siya ng mararahas na paraan para muling ayusin ang mga batas ng imperyo, isang ganap na tyrant. Sa panahong iyon, bilang isang natitirang taga-suporta ng naunang dinastiya, hindi ba't magkakabanggaan sila ng magiging asawa niya? Lalo pat maganda siya. Ang totoo, bata pa siya ngayon at may paraan pa para tulungan siyang huwag magkamali. Tulad ng kung siya ang mauunang magrebelde, tatahakin niya ang landas nito, kaya hindi na ito magagawa ng prinsesa. Sinabi ni Jorginho, "Tay, magrebelde tayo." Sa isip niya, isa siyang henyo. Tiningnan siya ni Duke Zhao nang may pagkadismaya, halos manginig ito sa inis. Sumigaw si Duke Zhao, "Tarantadong anak. Huwag kang tumakbo, pangako kung hindi kita papatayin." Tumakbo si Jorginho at sinabing nagbibiro lang siya. Sa Royal Palace, tinanong ni Molooshu kung ipinagkasundo nga ba siya ng kanyang ama sa isang tao. Nakaluhod ang isang imperial consort sa harap niya at sumagot, "Oo, prinsesa." Sinabi ng imperial consort kay Molooshu na sinubukan niyang kausapin ang kanyang kamahalan, pero sinabi ni Molooshu, "Bakit mo siya kinausap?" Yumoko ang imperial consort at nagsabing kasalanan niya dahil sa pagiging pakialamera. Galit na galit ang imperial consort, iniisip niyang siya ang consort ng emperador, kaya bakit siya tretuhin na parang alipin. Tinanong siya ni Molooshu kung sigurado ba siya na ang taong iyon ay ang anak ni Duke Dingbang, si Jorginho. Sinabi ng imperial consort, "Oo, tama po iyon." Tumalikod si Molooshu, at natakot ang imperial consort, iniisip na baka tuluyan ng mabaliw ang prinsesa at isama ang lahat sa kapahamakan. Namumula si Molooshu, nahihiya habang iniisip na ang magiging asawa niya ay ang magiging Heavenly Marshal Immortal sa hinaharap. Iniisip ni Molooshu na wala silang tadhana sa nakaraang buhay, pero sa buhay na ito ay may kasal sila ni Jorginho. Pero sa panahong ito sa nakaraang buhay, hindi ba dapat si Jorginho ay nasa Jade Mountain Peak at nagte-training sa Thai sect? Ang Thai sect ang pinakamalakas na immortal sect sa mundo, at mas matagal pa ang kasaysayan nito kumpara sa imperial na hukuman ng dinastiyang Zhou. Kahit ang kasalukuyang emperor ay nagpapakita ng respeto sa Thai sect. Sumigaw si Molooshu sa isip niya, iniisip na sa kung anong dahilan, sa buhay na ito ay hindi pa sumali si Jorginho sa Thai sect. Pero paano kung naniwala siya sa mga chismis na kumakalat na si Molooshu ay ipinanganak na may kahinaan sa pag-iisip at napagdesisyon ng tumakas sa kasal sa pamamagitan ng pagsali sa Thai sect? Hindi ba't mawawala ang pagkakataon niyang makasama ito? Galit na galit si Molooshu, ngumiti siya ng parang baliw at naisip na kung sasali si Jorginho sa Thai sect, ano pa ang silbi ng pagiging immortal? Kailangan lang niyang mag-isip ng paraan para tudukan ang Thai sect. Nang makita ng imperial consort ang nakakatakot ng ngiti ni Molooshu, inisip niyang may iniisip na talagang nakakikilabot si Molooshu dahil ikakasal siya sa isang walang kwenta, kaya siguro sobra ang galit nito. Sinabi ng imperial consort kay Molooshu na ang kasal ay ipinagkaloob ng kanyang kamahalan, kaya't sana huwag siyang magalit. Sa isip ng imperial consort, bahala nang magpasaway si Molooshu pagkasal na sila, basta't huwag muna ngayon at huwag siyang idamay. Sumagot si Molooshu, "Galit. Bakit naman ako magagalit?" Nagtaka ang imperial consort. Umupo si Molooshu at sinabing gusto niyang makipagkita kay Jorginho bukas, at inatasan ang imperial consort na gawin ang mga kinakailangang paghahanda. Sinabi ng imperial consort na ayon sa mga patakaran ng palasyo, hindi sila maaaring magkita bago ang kasal. Tiningnan siya ng masama ni Molooshu at tinanong kung sinasabi niyang hindi ito angkop. Natakot ang imperial consort at agad na sumagot, "Walang problema, angkop na angkop ito." "Bakit hindi?" Nilapat ni Molooshu ang kanyang kamay sa imperial consort at sinabing, "Magaling." Lumapit siya sa bintana at tumingin sa bilog na buwan, lubos na masaya. Kinabukasan, nagtungo si Duke Zhao sa palasyo ng imperyo upang bumati sa kanyang kamahalan, ang emperor ng dinastiyang Zhou, si Emperor Jishingle. Sinabi ng emperor, "Nandito na si Tio." Bigyan siya ng upuan. Agad na tumanggi si Duke Zhao at sinabing hindi siya karapat-dapat. Alam ni Duke Zhao na ang hanggal na emperor na ito ay may masamang balak sa kanya. Sinabi ng emperor na ang yumaong emperor at si Duke Dingbang ay parang magkapatid, kaya't hindi labis na tawagin niyang Tio, si Duke Zhao. Kinuha ng emperor ang isang dokumento at iniabot ito kay Duke Zhao, sinasabing tingnan niya ang mga nakasulat dito.
Sinabi ng Emperor na lahat ng nilalaman sa dokumentong iyon ay mga reklamo laban kay Tio. Napailing at halos mawalan ng salita si Duke Zhao. Pinunit ng Emperor ang mga papel at sinabing pinigilan niya ang lahat ng mga ito para sa kapakanan ni Duke Zhao. Nagpasalamat si Duke Zhao, ngunit galit na galit siya sa loob. Alam niyang ang Emperor mismo ang nag-utos sa mga opisyal na saliksikin ang kanyang mga pagkakamali. Tinanong ng Emperor si Duke Zhao kung nasaan ang anak niyang si Zhao Jinyo. Sinabi ni Duke Zhao na kagabi, nagkaroon sila ng pagtatalo, at sa init ng sagutan ay tumakbo si Zhao Jinyo. Biglang inihayag ng isang lingkod na dumating na ang anak ni Duke Dingbang. Habang umiikot si Duke Zhao, sinabi niyang kahit pinagsabihan na niya ito kahapon na dumating ng maaga, tila hindi pa rin siya naglakas loob na maging bastos sa harap ng kanyang kamahalan. Lasing na dumating si Zhao Jinyo, sumasayaw ng kakaiba at may binubulong. Halos maiyak si Duke Zhao sa kahihiyan nang makita ang anak sa ganitong ayos. Hinablot niya si Zhao Jinyo sa kwelyo at sinabing, nakakahiya. Magpakahinahon ka sandali. Mukhang seryoso ang Emperor at sinabi niyang si Zhao Jinyo ay naglakas loob pang magpunta sa isang bahay aliwan para magpasarap kahit na ibinigay na ng Emperor ang basbas para sa kanyang kasal. Talagang siya ang numero unong, walang kwenta, sa kabisera. Tiningnan ng Emperor si Zhao Jinyo habang sumasayaw at ngumiti, iniisip na mabuti na rin at isa itong, walang kwenta. Sinabi ng Emperor, bata at mapusok, si Zhao Jinyo talaga ay romantiko, ngunit pagkatapos ng kasal, hindi na siya pwedeng umakto ng ganito. Sinabi ng Emperor kay Duke Zhao na tapusin na nila ang usapan para sa araw na ito dahil marami pa siyang kailangang ayusin na mga dokumento. Inalalayan ni Duke Zhao si Zhao Jinyo upang may tayo ito ng maayos. Sinabi ni Duke Zhao na ayon sa utos ng kanyang kamahalan, dinala niya si Zhao Jinyo palabas ng palasyo, pasan-pasan sa kanyang likuran. Pinisil niya si Zhao Jinyo at tinanong hanggang kailan niya ipagpapatuloy ang kanyang pagpapanggap. Sinabi ni Zhao Jinyo kay Duke na dapat niyang ituloy ang palabas, sino ang nakakaalam kung may especially iyan ng Emperor sa paligid. Tinanong ni Duke Zhao si Zhao Jinyo kung saan talaga siya pumunta kagabi. Sinabi ni Zhao Jinyo na pumunta siya sa Green Willow Pavilion at aksidente pa niyang nabugbog ang pangalawang anak ng ministro ng digmaan. Dagdag pa niya, tiyak na idadamay ng ministro ng digmaan si Duke sa insidenteng iyon, kaya pinaghahanda na niya ito. Tinakpan ni Duke Zhao ang kanyang mukha at napailing, sinabing minsan hindi na siya sigurado kung si Zhao Jinyo ba ay totoong walang kwenta o nag-aaktong walang kwenta lang. Biglang bumunot si Zhao Jinyo ng kanyang espada at sinabing kailangan niyang pumatay ng isang tao ngayong gabi. Tinanong ni Duke Zhao kung sino ang balak patayin ni Zhao Jinyo, pero hindi sumagot si Zhao Jinyo. Nang lingunin ni Duke, napansin niyang wala na sa likuran niya si Zhao Jinyo. Sa kalaliman ng gabi, isang nakaitim na anino ang papalapit sa isang gusali sa loob ng Palasyo Imperial, si Zhao Jinyo, nakasuot ng kasuotan ng isang Nightwalker. Tumalon siya mula sa puno at tila lumilipad sa himpapawid. Habang naglalakbay sa dilim, iniisip ni Zhao Jinyo na si Muluo Shu ay isang tyrant na nagdala ng kaguluhan sa buong mundo, at ang dahilan ng kaguluhan ay nasa Chanyo Pavilion. Hinawakan ni Zhao Jinyo ang likod ng kanyang espada, itinuro ang direksyon ng palasyo, at sinabing, bagamat wala ka pang nagagawang anuman sa ngayon, sana mamatay ka rito mismo. Inihagis ni Zhao Jinyo ang kanyang espada patungo sa Imperial Palace. Ang kanyang atake ay napakalakas kaya't nasira nito ang lahat ng barrier ng palasyo, nagdulot ng malakas na pagsabog. Naisip ni Zhao Jinyo na darating na anumang sandali ang mga eksperto sa palasyo, magiging mahirap kung magdududa ang mga ito sa kanya, kaya't napagpasyahan niyang umatras. Mula sa malayo, tumingin si Zhao Jinyo at sinabing, gaya ng inaasahan mula kay Chaplain Tian Yazi. Mukhang hindi niya nagawang tuluyang tanggalin ito. Alam niyang hindi realistiko na agad lutisin ang ugat ng problema, ngunit sapat na ang atakeng ito para mapabagsak si Tian Yazi ng ilang buwan. Sa ganitong sitwasyon, hindi na siya makakadalo sa pagbubukas ng Hidden Immortal Summit na magaganap sa loob ng 2 buwan. Pagdating ng araw na iyon, wala nang kalahating immortal sa paligid ni Emperor Ji Xingyi na maari niyang magamit, kaya't mababalam ang kaguluhan ng nakaraang buhay ni Zhao Jinyo nang hindi bababa sa 2 taon. Dagdag pa, kahapon sa brothel, nagkataong nalaman ni Zhao Jinyo na sa kanyang nakaraang buhay, sa panahong ito,
Dahil sa pagpractice ni Mulo Shu ng mga lason na sining, siya ay kinulong sa Supreme Court. Iyon pala, siya ay pinagbintangan ng mga taksil mula sa Huang clan. Sinabi ni Zhao Jinyo na sa pagkakataong ito, siya na mismo ang kikidnap kay Mulo Shu at dadalhin sa kanyang tahanan para personal niya itong mabantayan, upang siguradong ligtas siya. Sa Yuning Palace, naglalakad ang Imperial Consort nang may lumapit sa kanyang likuran at tinawag siyang, "Ate." Hinawakan ng lalaki ang binti ng Imperial Consort at sinabi, "Sister, please get revenge for me." Tinanong ng Imperial Consort, "Sino ka ba?" Sumagot ang lalaki, "Ako si Huang Xing, ang kapatid mo." Si Zhao Jinyo, "Walang awang almost ako patayin." Sinabi ng Imperial Consort na kahit na mayabang at mapang-abuso ang walang kwentang si Zhao Jinyo, hindi pa rin kailangang magbugbog ng tao ng walang dahilan. Hiniling niyang ikwento ng buo ng kanyang kapatid ang nangyari. Sinabi ni Huang Xingchong na habang siya ay nag-uusap ng mahalagang bagay sa brothel, hindi sinasadyang narinig siya ni Zhao Jinyo. Galit na tinanong ng Imperial Consort, "Anong ibig mong sabihin?" Naglabas si Huang Xingchong ng isang bagay mula sa kanyang bag, ipinakita ito sa Imperial Consort at tinanong, "Ano sa tingin mo ito?" Kinuha ng Imperial Consort ang bagay mula sa kanya at tinanong, "Saan mo nakuha ito?" Tinitigan ng Imperial Consort ang kahon at naisip, bakit nandyan ang lason na ipinatago ko at palihim na pinapalaki ko? Bukod sa pakikipaglaban para sa pabor, siya ay nagpapalaki ng lason na insekto sa palasyo para sa mga emergency, ngunit nahuli ito ni Muloo Aksyo. Dahil dito, palagi siyang inuutusan ni Muloo. Kung sakaling maipahayag ang insidenteng ito at malaman ito ng Emperor, tiyak na tapos na siya. Sinabi ni Huang Xingchong sa Imperial Consort, "Nahanap ko ito sa iyong warehouse." Hinawakan siya ng Imperial Consort at tinanong, "Anong kalokohan ang sinasabi mo?" Sabi ni Huang Xiang sa kanya na ang ibig niyang sabihin ay naloko siya ni Mulo Ashoy, hindi siya tanga, palihim siyang nag-eensayo ng lason sa palasyo. Tinanong siya ng Imperial Consort kung iniisip ba nila na ito ay gawa ng Third Princess. Sabi ni Huang Xiang, "Kanino pa, kung hindi sa kanya?" Sa palasyo na ito, tanging ang puti-buhok na ina mula sa foreign clan lang niya ang may alam ng ganitong uri ng sorcery. Walang sinabi ang Imperial Consort sa kanya. Si Huang Xingchong ay nagsimulang umiyak. Sinabi niya na habang pinag-uusapan nila ng ilang mga kapatid niya sa brothel kung paano magpalahi ng poisonous insects para makahanap ng pagkakataong labanan si Muloo Shu at si Zhao Jinyo, narinig ni Zhao Jinyo ang usapan. Na-realize ng Imperial Consort na sa sitwasyong ito, kahit pa magtagumpay siya sa pag-frame kay Muloo Shu, matalino ang maliit na fox na ito. Natatakot siya na hilahin siya pababa ni Muloo Shu ay kasama niya. Sinabi ng Imperial Consort kay Huang Xingxiang na hindi ito simpleng bagay, siya na ang bahala at huwag na siyang mag-alala dito. Biglang may narinig na boses na nagsabi, "Syempre mag-aalala siya dito." Lumingon ang Imperial Consort at tinanong, "Ama, bakit ka nandito?" Narinig niya lahat ng pinag-uusapan nilang dalawa. Sabi niya na ang Huang clan ay sinusuportahan ng Emperor para kontrolin ang Zhao clan. Para silang tubig at apoy, at ngayon may hawak sila laban sa kanila, bakit hindi nila gamitin? Tinanong ng Imperial Consort at ng ama niya kung magagawa ba talaga nitong pabagsakin ang Zhao clan, magkakaroon ng matinding gulo. Sabi ng ama niya, hindi sapat ito para tuluyang pabagsakin sila, kung hindi na sila tatawaging Zhao clan. Pero kailangan nilang patunayan na may silbi sila. Kung hindi, sa tingin ba niya ang Zhao clan lang ang kinakatakutan ng Emperor? Sinabi ng ama ng Imperial Consort na ang poisonous insect, siya iyon, di ba? Sinabi niya na anuman ang isyo dito, kailangan itong ayusin. Nagulat ang Imperial Consort. Tumawa siya at tinanong ang ama niya kung ano ang sinasabi nito. Sabi niya, nangangako siya na hindi sa kanya iyon, kung hindi man, kidlat ang tatama sa kanya. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang may dumaan na parang kidlat sa kanilang bahay. Nagulat ang Imperial Consort at ang ama niya sa nakita nila. Ang kidlat sa palasyo ang nagpa-shout sa lahat na may lindol. Habang nagtitimpla ng tsaa, naramdaman niya ang lindol, pero alam niya na hindi ito lindol, may mga eksperto na naglalaban. Inisip niya na para magdulot ng ganitong klaseng pagyanig, wala nang hihigit sa 3 tao sa palasyo ang may kakayahan nito.
Nagtaka siya kung sino ang naglalaban, iniisip niya kung sinusubukan lang ba nila ang lakas ng isa't isa. Biglang nawala ang pressure. Sabi ni Mulo Oshoy, sa tingin niya hindi aabot ang laban hanggang dito. Kung bibilanggan ang mga araw, ito na dapat ang oras na si Wang Xingxiang ay darating para i-frame siya. Sa nakaraang buhay niya, dahil sa minamahal na kapatid ni Huang Yeong, si Mulo Shui ay nauwi sa pagiging bilanggo mula sa pagiging prinsesa. Kumuha si Mului ng bote at sinabi na magpapakasal siya ngayon, kaya inihulog niya ang laman ng bote sa tsaa at sinabing ang Yamati na ito ay magdadala kay Huang Xinjing sa kabilang buhay. Biglang may narinig na boses sa labas ng kanyang kwarto, si Zhao Jinyo iyon. Binuksan niya ang pinto at sinabing nasaan ang asawa niya na hindi pa niya napapakasalan. Sa sandaling iyon, nagkita ang magiging asawa ng future tyrant at ang immortal prince. Nakatitig lang silang dalawa sa isa't isa, kumukurap-kurap ang mga mata. Tinitingnan ni Zhao Jinyo si Mulo Shui at inisip niya na ang malupit at brutal na tyrant, sa ngayon, ay parang isang maamong babae na kunwari inosente. Si Mulo Shui naman ay nakatingin kay Zhao Jinyo, iniisip na ang walang kapantay na Heavenly Martial Immortal, ang hindi natatakot kahit kanino, na naglakas loob pumasok mag-isa sa palasyo, dala ang espada at nagtatanong kung sasama siya o hindi, ngayon ay parang isang pabaya at walang pakialam na binatang master. Sa paningin ni Zhao Jinyo, sobrang gwapo niya. Kinuha ni Zhao Jinyo ang tsaa na inihanda ni Pimo Luosho kanina at sinabi, napaka-considerate mo, Your Highness, naghanda ka pa ng tsaa para sa akin. Ininom ni Zhao Jinyo ang tsaa na iyon, at si Mulu Washway ay nakatitig sa kanya, iniisip na kahit sa pag-inom ng tsaa ay sobrang gwapo niya. Totoo bang libre lang ang tanawing ito? Biglang na-realize ni Mulo Ashoy na iniinom na ni Zhao Jinyo ang tsaa. Sinubukan niyang pigilan ito dahil may lason sa tsaa at mabilis siyang tumakbo para pigilan siya. Pero nadulas siya at bumagsak sa mga braso ni Zhao Jinyo. Sabi ni Zhao Jinyo sa kanya, hindi pa nga tayo kasal, pero ang aggressive mo na. Sinuntok siya ni Mulo Oshua dahil sa sobrang hiya, iniisip kung bakit ba ngayon pa dumating si Zhao Jinyo. Gusto sana niyang mag-iwan ng magandang impression kay Zhao Jinyo sa kanilang unang pagkikita. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin ngayon, wala siyang maisip kaya tinangka niyang tumakbo palayo. Hinawakan ni Zhao Jinyo ang kamay niya at tinanong siya, tatakas ka na ba matapos mong manuntok? Tinanong ni Zhao Jinyo si Mului kung sa tingin niya ay basta na lang siya makakalayo. Lumapit si Zhao Jinyo at tinanong siya, alam ba ng Your Highness kung sino ako? Namula ang mukha ni Mulo Ashway at sinabing, oo. Hinawakan ni Zhao Jinyo ang baywang niya, kaya tinanong ni Mulo Osho kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Zhao Jinyo na, dadalhin ko na ang asawa ko pauwi para ikasal. Kung umabot ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe para sa mga bagong updates. Salamat sa panonood. Sa kabilang panig, nakatayo si Emperor Jishinhei sa gilid ng bangin. May isang agila na damapo sa balikat niya. Tinanong ng Emperor ang kanyang lingkod kung nalaman na ba kung sino ang gumawa nito. Sabi ng lingkod niya na inutusan na niya ang mga tauhan na doblehin ang pagsisikap, pero ang mga pumunta lang sa palasyo kahapon ay sina Duke Dingbang at ang anak niya. Tinanong ng Emperor kung ano na ang kalagayan ni Tian Yazi ngayon. Sinabi ng lingkod na walang panganib sa buhay ni Sir Chaplain, pero mahirap alisin ang sword chi sa loob ng katawan niya. Sa likod nila, may isang puti buhok na lalaki na sinusubukang pigilan ang sword chi sa katawan niya, kinokolekta ang lahat ng chi sa dibdib niya para kontrolin ito habang may dugong lumalabas sa katawan niya. Ang lalaking ito ay si Chaplain Tian Yazi, siya ang inatake ni Zhao Jinyo kagabi. Pinunasan ni Tian Yazi ang dugo sa bibig niya at sinabing wala nang dapat ipag-alala ang Emperor. Tinanong siya ng Emperor, ang nanakit sa iyo, talaga bang malakas siya? Sinabi ni Tian Yazi sa Emperor na ang umatake sa kanya ay isang mainland immortal, lubos siyang nasa awa nito. Sinabi ni Tian Yazi na swerte pa siya na hindi siya patay, pero matindi ang pinsala ng virtual spirit niya. Sa paparating na Hidden Immortal Summit sa loob ng 2 buwan, magiging mahirap para sa kanya. Tinanong siya ng Emperor kung alam ba niya ang sex cultivation na ginamit ng taong iyon na mababa ang uri. Sinabi ni Tian Yazi sa Emperor na sa tingin niya, ang kalaban ay isang eksperto mula sa Taisek.
Nagseryoso ang Emperor nang marinig ang pangalang Thai sect at sinabi niya na kung ganito, kailangan niyang magtanong sa kanila kung tungkol saan ito. May isang lingkod na biglang tumakbo papunta sa Emperor at sinabing may problema, dinala ni Young Master Zhao ang third princess. Lumingon ang Emperor at sinabing, ayan na naman ang inutil na iyon. Wala man lang kahit konting galang sa kanya. Tinanong ng Emperor ang lingkod kung hindi ba kayang pigilan si Zhao Jinyo ng napakaraming eksperto sa palasyo, kahit pa hindi marunong ng martial arts si Zhao Jinyo. Sinabi ng lingkod na hindi maglakas loob ang inner guard na saktan si Young Master Zhao at sinabi rin ng Young Master na sino mang haarang sa kanya ay isusulat niya sa kanyang notebook. Habang tumatakas si Zhao Jinyo kasama si Mulo Osho, may mga gwardya na hamarang sa kanila. Sumigaw si Zhao Jinyo sa mga gwardya, sino mang maglakas loob lumapit, papahirapan ko kayo sa susunod. Masaya si Mulo Wakshui pero nagkukunwari siyang inosente. Nakangiti si Zhao Jinyo na parang demonyo at itinuro niya ang brush niya sa mga gwardya. Natakot ang mga gwardya nang makita niyang isinusulat ni Zhao Jinyo ang mga pangalan nila sa notebook niya. Sinabi niya sa kanila, patay na kayong lahat. Nagkunwari ang mga gwardya na sobrang lakas ni Zhao Jinyo at hindi nila kaya, nag-aaktong namamatay sila. Proud si Zhao Jinyo sa sarili niya, ipinatong niya ang kamay niya sa balikat ni Mulo Waksua at sinabi, oras na para umalis, little idiot. Tinulak siya ni Mulo Weshway at sinabing, huwag mo akong tawaging little idiot. Galit si Mulo Oshway, kaya sabi ni Zhao Jinyo, okay, hindi ko na uulitin. Tinitingnan ni Zhao Jinyo si Mulo Oshway at naisip niya na ang cute ng itsura nito habang nag-aaktong inosente, kahit na nagkukunwari lang. Galit at nahihiya si Mulo Oshway, iniisip niya na nagulo na ang buhok niya at si Zhao Jinyo naman ay parang tanga kahit nag-aacting lang. Hinawakan ni Zhao Jinyo ang kamay ni Mulo Oshway at sinabi, Tara, umuwi na tayo. Nakarating silang dalawa sa tirahan ng mga Zhao. Sumigaw si Zhao Jinyo, Dad, nandito na ako. Biglang may dumating na palaso na may sulat. Nasalo ito ni Zhao Jinyo at sinabi, kaka-rating ko lang, Dad, hindi mo na. Kailangang maghanda ng regalo. Tinanong niya si Duke Zhao, ano ito? Binuksan ni Zhao Jinyo ang sulat, at nakasulat doon, Zhao Jinyo ay eksperto sa paggawa ng gulo. Sumigaw si Duke Zhao kay Zhao Jinyo, alam na ng buong Imperial Court na kinidnap mo ang third princess. Alam mo ba kung ilang reklamo ang isusulat ng mga civil at military officers tungkol sa akin? Tumawa si Zhao Jinyo at sinabi, karangalan ko ang makatanggap ng titulong ito. Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang sarili ko sa lahat ng pagod sa mga nakaraang taon. Tinanong siya ni Duke, ginagamit mo pa ba ang pagkakataong ito para magbiro? Nakita ni Duke Zhao na kasama ni Zhao Jinyo si Mulo Oshway, kaya sinabi niya kay Zhao Jinyo na isasantabi na muna niya ang mga problema niya para dito. Nagbigay-pugay si Duke Zhao kay Mulo Osho. Tinitingnan ni Duke si Mulo Osho at inisip na totoo nga ang mga chismis sa labas, ang third princess ay napakaganda. Sayang lang at siya isinilang na may espesyal na pangangailangan. Nagtatago si Mulo Osho sa likod ni Zhao Jinyo. Sinabi ni Duke kay Mulo Osho na naghanda siya ng ilang simpleng merienda para sa kanya at inutusan ang housekeeper na akayin ang prinsesa. Sinabi rin ni Zhao Jinyo kay Mulo Osho na sumama na kay housekeeper. Pag-alis ni Mulo Osho, tinanong ni Duke si Zhao Jinyo ng seryoso, ano bang ginawa mo kagabi? Habang nakatingin si Zhao Jinyo sa mga bulaklak, sinabi niya kay Duke, hindi ko siya kayang patayin. Nagulat si Duke sa narinig at tinanong si Zhao Jinyo, anong klaseng tao ba siya na hindi mo kayang patayin? Alam ni Duke na kahit may reputasyon si Zhao Jinyo bilang pabaya, ang kanyang martial arts ay walang kapantay. Maging si Duke ay hindi kayang tansyahin ang tunay na lakas nito. Noong nakaraang taon, nagulat ang mga sundalo sa timog na may emergency, ang witchcraft clan ay nagpadala ng puwersa upang salakayin sila. Ang nagtatanggol sa southern border ay ang panganay na anak na babae ni Duke at ate ni Zhao Jinyo, si Zhao Roshuang. Noong una, medyo delikado ang sitwasyon, pero pagdating ni Zhao Jinyo, mabilis na nalutas ang problema. Dinala pa niya pabalik ang ngipin ng pinakamalakas na sacred beast totem ng witchcraft clan, ang tuo. Doon lang napagtanto ni Duke na ang ipinapakitang lakas ni Zhao Jinyo ay isang palabas lamang. Sinabi ni Zhao Jinyo kay Duke, maliit na gulo lang yon,
huwag mo nang banggitin. Sabi ni Duque, kung ganon, pag-usapan natin ang tungkol sa third princess. Tinanong ni Duque si Zhao Jinyo kung alam ba nito na pinayagan siya ng emperor na dalhin ang third princess pauwi, ngunit magpapadala rin ang emperor ng grupo ng mga tagapaglingkod sa kanilang bahay, na sinasabing ito ay alinsunod sa identidad ng imperial household. Alam na nilang mag-ama na may mga especially iya sa mga tagapaglingkod na iyon. Sabi ni Zhao Jinyo kay Duque, may mga bug na parating sa bahay natin. Ako na ang bahala sa kanila. Tinanong ni Zhao Jinyo si Duque, hindi mo ba naisip na alisin na ang matandang dilaw na isda ng Huang clan? Nagulat si Duque, si Huang yun ang Ministry of War. Kung madali lang siyang alisin, bakit ko pa siya pababayaan? Sabi ni Duque, malaki ang impluensya ng Imperial Consort Huang ngayon at pinapaboren siya ng Emperor. Nasa tuktok sila ng kapangyarihan. Pinulot ni Zhao Jinyo ang isang rosas at sinabi, paano kung sabihin kung may impormasyon ako na si Imperial Consort Huang ay palihim na nagpa-practice ng lason sa palasyo? Nagulat si Duque, nagpa-practice ng lason, may lakas loob ba siya? Ngumiti si Zhao Jinyo, hindi lang may lakas loob, gusto pa niyang i-frame si Mulo Aksyo at magtanim ng pekeng ebidensya laban sa Zhao clan. Galit na galit si Duque Zhao. Batang paslit lang siya. Paano niya natutunan ang paggamit ng lason at pati ang Zhao clan natin? Ay nadadamay sa plano niya. Bago umalis, sinabi ni Zhao Jinyo kay Duque na huwag na siyang mag-alala sa bagay na ito. Ako na ang bahala, Duque, sabi niya kay Duque. Pagpunta ni Zhao Jinyo sa kanyang kwarto, inilapag niya ang kanyang espada at nagring ng bell. Isang puting asol na sparrow ang dumating sa tunog ng bell at dumapo sa kamay ni Zhao Jinyo. Tinawag niya itong Blue Sparrow. Ang Blue Sparrow ay isang maliit na babae at tinawag niya si Zhao Jinyo bilang High Priest, tinanong kung may mga utos siya. Sabi ng batang babae kay Zhao Jinyo na narinig niya na ikakasal daw si Zhao Jinyo sa Idiot Princess, kaya siguro tinawag siya dito para tapusin siya. Nagalit si Zhao Jinyo, hinawakan niya ang ibon at may seryosong mukha niyang sinabi, kung sasaktan mo si Mului, papatayin kita at buong clan mo. Natakot ang batang Sparrow dahil alam niya na galit talaga ang High Priest. Naalala niya noong dumating si Zhao Jinyo sa kanilang clan at pinatahimik ang lahat. Ganito rin ang ekspresyon niya noong pinutol niya ang 8 ulo ng 9 na ulong Divine Dragon. Sinabi niya kay Zhao Jinyo na kasalanan niya kung nag-overstep siya. Binalaan siya ni Zhao Jinyo na huwag na ulitin ang pagkakamali. Sinabi pa niya na walang dapat ikabahala ang batang Sparrow, dahil naging magkaalyado na ang kanilang clan at si Zhao Jinyo bilang second in command. Hindi siya magiging unfair basta't susundin niya ng maayos ang mga utos. Hindi sumagot ang batang babae, kaya tinanong siya ni Zhao Jinyo kung sino sa kanilang mga elder ang namumuno sa mga mananampalataya sa kabisera. Sinabi ng batang Sparrow na ang 9th elder ang namumuno at binanggit na mahigpit ang seguridad sa kabisera. Palaging tungkulin ng 9th elder, na eksperto sa pagtatago, ang pamahalaan ang mga mananampalataya. Pero simula nang maging high priest si Zhao Jinyo, umatras na ang 9th elder. Gayunpaman, nananatiling maayos ang mga talaan ng mga mananampalataya. Tinanong ni Zhao Jinyo, ang mga mananampalataya ba sa kabisera ay susunod na ngayon sa mga utos ko? Sumagot ang batang Sparrow, oo, ayon sa utos mo. Sinabi ni Zhao Jinyo, magaling. Kung ganoon, tiyak na nakatala si Huang Yurong sa rehistro, tama ba? Sabi ng batang Sparrow, oo, si Huang Yurong ang may pinakamataas na development standing sa mga mananampalataya noong narito pa sa kabisera ang 9th elder. Napangiti si Zhao Jinyo, magaling. Hindi kailanman inaasahan ng Hangul na emperador na ang kanyang paboritong consort ay isang tagasunod ng witchcraft. Hindi na tungkol sa alitan sa pagitan ng Zhao at Huang clan, magiging mabuting pawn siya sa mga plano ko. Tinanong ni Zhao Jinyo si Sparrow Girl kung dinala ba niya ang unmanifested poisonous insect. Sabi ng Sparrow Girl, oo. Dumura siya ng isang dilaw na insekto mula sa kanyang bibig at inilapag ito sa kamay ni Zhao Jinyo. Nandidiri si Zhao Jinyo sa nakita at sinabing hindi niya ito kakainin ngayon. Sinabi ng batang Sparrow, kung ganoon, ay silko na lang ito. Nilulun niya uli ang insekto at sinabing ipaalam sa kanya kung kakailanganin ito anumang oras. Nabigla si Zhao Jinyo sa nakita. Samantala, iniwan ng housekeeper si Mulo Shu sa kanyang silid.
Masayang-masaya ang housekeeper at iniisip na ang third princess ay cute, tulad ng sabi-sabi. Pag-alis niya, iniisip ni Mulo Osho na mahigpit ang seguridad sa loob ng palasyo. Maraming taon siyang nagpanggap na isang hanggal at dahil dito, nagawa niyang makakuha ng ilang magic devices sa tabi niya. Pero bigla na lang siya kinuha ng blockhead niyang asawa. Buti na lang dinala ko ang ilan sa kanila, bulong ni Mulo Osho. Humarap siya sa salamin at tinanong, UNG, nasaan na kayo? Sa salamin, lumitaw ang isang batang babae na may puting buhok na tinatawag na UNG. Tinawag ni UNG si Mulo Osho na, Spirit Lord. Sinabi ni UNG kay Mulo Osho na sila ng mga miyembro ng clan ay malapit na sa kabisera, at makikita na nila si Mulo Osho sa loob ng ilang araw. Tinanong siya ni Mulo Osho kung may iba pa. Sinabi ni UNG na ang Chalcedony Mine na nabanggit dati ni Mulo Osho ay inangkin na ng iba. Nagulat si Mulo Osho, iniisip niya na ang Chalcedony Mine ay nasa pinakaloob na bahagi ng Imperial Household's hunting ground at dapat madiskubre pa ito mga 7 o 8 taon mula ngayon. Paano ito maangkin ng iba ng una? Tanong niya. Sinabi ni UNG na napakahalaga ng Chalcedony Mine na ito para sa kanilang clan. Sinabi rin niya na ang mga barbaro mula sa southern border ang kumuha nito. Southern border? Tanong ni Mulo Osho, ito ba ang witchcraft clan? Sagot ni UNG, oo, witchcraft clan ang mga taong sumikop sa Chalcedony Mine. Ang sorcery na ginagamit nila ay ibang-iba sa mga monghe ng Central Plains. Siguradong hindi niya malilito ang mga ito, naisip ni Mulo Osho. Ang witchcraft clan ay palaging may mga tao na nagtatago sa kabisera. Kung sila nga iyon, may posibilidad na nalaman nila ng mas maaga ang tungkol sa Chalcedony Mine sa Imperial Household's hunting ground. Maraming pagkakaiba ang mga nangyayari sa dalawang buhay na ito, kaya hindi na kailangang mag-isip ng masyado. Narinig din niya na si Tian Yazi ay nasugatan ng isang lihim na eksperto. Hindi na ito ang dating buhay na pamilyar sa kanya. Sinabi ni Mulo Osho kay UNG na ipunan ang lahat ng miyembro ng clan na kaya niya. Ang Chalcedony Mine ay makakapagpataas ng kanilang cultivation talent ng malaki. Dapat makuha nila ito kahit anong mangyari. Sinabi niya na kahit sino pa ang sumusuporta sa kanila, kailangan niyang makuha ang Chalcedony Mine na iyon. Sabi ni UNG, natanggap ko ang utos. Sa utos ng Lord, siguradong makukuha namin ang mina. Sinabi naman ni Mulo Osho na hindi siya sasama sa pagkakataong ito at sila na ang bahala. Tinanong ni UNG kung bakit hindi siya sasama, at biglang namula si Mulo Osho, wala naman. Kasi ikakasal ako, kaya hindi ako makakaalis anumang oras. Oh, so ikakasal na ang Lord. Sabi ni UNG ng pabirong may ngiti. Napasigaw si UNG dahil sa gulat, at narinig ni Mulo Osho ang mga yapot ng isang tao. Sinabi niya kay UNG na hinaan ang boses dahil may paparating. Si Jorginho pala ang dumating at pumasok sa silid ni Mulo Osho, dumating na ang young master na ito. Nakita niyang nakaupo si Mulo Osho sa isang upuan, kaya't lumapit siya at kinuha ang salamin niya. Sabi ni Jorginho sa kanya, alam kong maganda ka, pero hindi naman kailangan na nakatingin ka sa salamin buong araw, di ba? Tiningnan niya ang salamin at sinabi, walang espesyal sa salamin na ito, bibigyan kita ng mas maganda next time. Napatingin si Jorginho kay Mulo Osho. Galit siya kay Jorginho, kaya sinabi niya, ito ay iniwan ng nanay ko. Ibinigay pabalik ni Jorginho ang salamin at humingi ng paumanhin, sorry, hindi ko alam. Pagkakuha ni Mulo Osho ng salamin, naisip niya, as expected, nagpapanggap lang talaga siya na good for nothing. Habang namumula, sinabi ni Mulo Osho, okay lang, pinapatawad kita. Napakyut si Mulo Osho kaya parang tumibok ng malakas ang puso ni Jorginho. Tumingin-tingin si Jorginho sa silid at napansin niyang hindi man lang niya nagalaw ang mga pagkaing inihanda. Tinanong niya, hindi mo ba nagustuhan ang mga pagkain? Sabi ni Mulo Osho, naghintay lang ako sayo. Nagulat si Jorginho, bakit naman ako hinihintay mo? Namula si Mulo Osho at sinabing, hindi ba't mag-asawa tayo? Kaya gusto kong kumain kasama ka. Napakyut ulit si Mulo Osho kaya di malaman ni Jorginho kung paano niya ay handle ang cuteness na to. Sinabi ni Jorginho na may lantern festival ngayong gabi. Inabot niya ang isang rosas kay Mulo Osho at sinabing, hindi ka pa nakakalabas ng palasyo, di ba?
Pwede mo bang gawin akong pabor? Kinuha ni Mulo Osho ang rosas, at parang pumutok ang bulkan sa puso niya. Namula siya at naisip na baka niyaya siya ni Jorginho na mag-date. Noong nakaraang buhay ni Mulo Osho, habang nagtatrabaho siya sa opisina, narinig niya ang ingay. Tinanong niya ang kanyang alalay, may nangyayari ba sa labas at ang ingay? Sumagot ang alalay, nagke-celebrate ang buong syudad ng Lantern Festival. Sinabi ng alalay na tuwing ika-15 ng Agosto, sa Mid-Autumn Festival, ang mga mamamayan ay nagsasagawa ng isang malaking Lantern Festival bilang simbolo ng pagdiriwang ng pag-reunion at upang ipagdiwang ang nalalapit na pag-ani sa Taglagas. Tiningnan niya ang syudad, at kitang-kita niyang nagsasaya ang mga tao sa festival. Sinabi niya sa kanyang alalay, magiging magulo, ang mga rebelde ay siguradong makikinabang sa pagkakataong ito para patayin siya. Sinabi ng alalay, mahalaga ang Lantern Festival, at ang mga mamamayan ay sabik na sabik para dito. Kung pipigilan niyo ito, sana'y reconsider niyo po. Tiningnan siya ni Mulo Osho ng galit at sinabi, mahalaga. Ano naman ang pakialam ko sa nararamdaman ng mga karaniwang tao kumpara sa aking kaligtasan? Dahil sa mga sandaling iyon, wala nang kinalaman sa kanya ang mga tao sa paligid. Inutusan niya ang alalay, ipag-utos mo agad na mag-disperse sila. Habang naglalakad si Mulo Osho sa kalsada, nag-iisa, tinitingnan ang Lantern Festival, nakita siya ng ilang mga tulisan. Sinabi ng isang tulisan, mukhang galing siya sa isang banyagang clan. Isa pang tulisan ang nagsabi, may naisip akong magandang ideya. Sinabi ng isa pang tulisan, anong coincidence, ganun din ako. At inilagay ang kamay niya sa balikat ng isa sa mga tulisan. Ito pala ay si Jorginho. Galit na galit siya at tinanong ang mga tulisan, mukhang handa na kayong magtanggap ng parusa, gusto nyo bang makita? Matapos niyang bugbugin ang mga tulisan, nilapitan ni Jorginho si Mulo Osho at tinawag siya, little idiot, sabay sabi na, pumunta lang ako sandali para bumili ng ilang bagay, bakit nawawala ka na agad ng nilinggan ko? Habang naglalaro si Mulo Osho ng pinwheel, tinanong siya ni Jorginho, gusto mo ba ito? Tinanong din niya si Mulo Osho na sumunod na sa kanya at huwag maglakbay mag-isa, dahil marami pang masasaya at interesting na bagay na matutuklasan nila. Pumunta si Jorginho sa bawat tindahan at bumili ng iba't ibang mga bagay. Binanggit niya kay Mulo Osho na sayang at hindi niya nadala ang mga alalay, kung hindi, magiging hadlang ito sa pagpapakita ng kakayahan ng Young Master. Sinabi ni Mulo Osho kay Jorginho, hindi maganda ang mag-aksaya ng pera. Tanong ni Jorginho, kailangan ba talaga natin ng pera para bumili ng mga bagay? Inisip niya na ang huling beses niyang gumastos ng pera ay noong nakaraan niyang buhay. Sinabi ni Jorginho kay Mulo Osho, huwag kang mag-alala, ang iyong asawa ang number 1 good for nothing sa kabisera. Ibinigay niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga binili at pinaalalahanan siya na mag-ingat habang binubuhat ang mga iyon. Pagkatapos, inilagay ni Jorginho ang maskara sa ulo ni Mulo Osho at sinabi, ang prinsesa na matagal nang nakakulong sa palasyo ay hindi na isang ibon na nakulong sa hola. Tinawag siya para tignan ang salamin, gusto mo ba ito? At naisip ni Mulo Osho, ano kaya ang mga nararamdaman ko sa aking puso? Hindi ko pa naramdaman ito sa nakaraan kong buhay. Nahiya siya at nag-red ang mukha. Sinabi niya, gusto ko ito. Biglang dumaan ang isang karwahe, sumigaw ng, magbigay daan, huwag mag-block ng daan. Lahat ng tao ay nagbukas ng daan para dito. Isang puti ang buhok na babae ang nakasakay sa karwahe. Hinayla ni Jorginho si Mulo Osho pabalik, at nahulog lahat ng mga dala ni Mulo Osho. Naging malungkot, si Mulo Osho. Tinitigan niya ang karwahe na may galit sa isip, did the carriage break? O may namatay? O baka ang buong pamilya nila ay pinatay? Tumingin si Jorginho sa karwahe at nagsabi, mukhang maganda. Umalis siya at sinundan ang karwahe. Sinabi niya kay Mulo Osho, babalik ako agad. Naisip ni Mulo Osho, iniwan ba ako ni Jorginho para maghanap ng ibang babae? Malungkot siya at nagsimulang maglakad pabalik. Narinig niya ang isang boses na nagsabi, naiwan lang kita sandali, bakit ganyan ang itsura mo? Lumingon siya ng may pag-asa, at si Jorginho nga. Ibinigay ni Jorginho ang puting coat kay Mulo Osho at sinabi, ang ganda nito sayo. Tinutukoy niya, ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala kung mapapansin ng iba ang iyong puting buhok, pero
Gusto ko ito. Sinabi ni Jorginho, tara na, marami pa tayong pupuntahan. Naging masaya si Mulo Osho dahil hindi siya iniwan ni Jorginho. Tinitigan niya ang quote at naisip, ito ay mula sa taong iyon kanina. Hindi niya talaga ako iniwan. Nahiya siya dahil sa mga nararamdaman niya. Niyakap ni Mulo Osho si Jorginho. Tinanong siya ni Jorginho, anong nangyari? Naiyak ka ba? Hindi ka makapagsalita. Pinisil siya ni Mulo Osho at sinabi, sinuot ito ng ibang babae. Sumagot si Jorginho, ginawa ko lang ito para sayo. Hinagka ni Mulo Osho si Jorginho sa pisngi. Si Mulo Osho ay sobrang saya, habang si Jorginho ay nahihiya. Nagtawa si Mulo Osho. Nais niyang magtagal ang oras dahil sa mga sandaling iyon, dahil wala nang kinalaman sa kanya ang mga tao sa paligid. Alam niyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap.